Breaking news sa katatapos na laban mga tol, Nick Ball versus Sam Goodman. Tulad ng inaasahan natin, panalo si Nick Ball via unanimous decision. Maganda naman ang ipinakita ni Sam Goodman, maganda yung mga jabs niya. Malinis din yung mga patama ni Sam Goodman mga tol. Pero pagdating sa power punch, lamang itong si Nick Ball. Saka matigas si Nick Ball mga tol. Maliit siya pero parang pitbull. Kahit tinatamaan ng solid, matigas din talaga. Maganda rin yung mga peke ni Nick Ball. Pepeke sa katawan, bibiglain niya sa ulo si Sam Goodman. Kaya malinis ang mga power punch ni Nick Ball. Naging dahilan ito para makuha niya ang panalo via unanimous. Kaya hawak pa rin ni Nick Ball ang kanyang WBA featherweight belt. At malaki ang tsansa na si Nick Ball ang makakalaban ni The Monster Inoue kapag umakyat sa featherweight. Sa ngayon may bagong kartada na si Nick Ball na 23 wins, 13 KOs, wala pang talo. Samantala si Sam Goodman natikman na niya ang unang talo sa kanyang karir. Pero base sa nakita kong style ni Nick Ball mga tol, tingin ko hindi siya uubra sa bilis ni The Monster Inoue. Pwede sigurong tatagal si Nick Ball kasi may tigas din siya. Pero yung kilos niya, tingin ko mas mabilis talaga si The Monster. Pero dahil si Inoue ang akyat ng division, siguro magkakaroon niya ng adjustment. Kaya maganda rin makita natin kung paano lumaban si Inoue kay Nick Ball. Sa ibang laban naman kanina, Raymond Ford versus Abraham Nova. Panalo din si Raymond Ford via unanimous decision sa kanilang 10 rounds na bakbakan. May bagong kartada ngayon si Raymond Ford na 18 wins, 8 KOs, may isang talo. Yung isang talo na yan nakuha pa niya kay Nick Ball. Samantala si Abraham Nova may bagong kartada na 24 wins, 17 KOs, may 4 na talo na. Pagdating naman sa main event mga tol, ang tagal nating inantay ang laban. Pero napakabilis palang matapos. Dahil nakuha agad ni Moses Itauma ang panalo sa round 1 kontra Dillian Whyte. Hindi man lang nakaganti ng matinding suntok si Dillian Whyte. Hindi umubra. Ang bilis niyang talunin mga tol, lupay-pay kaagad. Binigyan ba naman ng malalakas na banat? Hindi na alam ni Dillian Whyte kung paano depensahan yung napakaraming suntok. Hindi na niya alam kung saan nanggagaling yung suntok ni Moses Itauma. Mabilis sumuntok si Moses Itauma at may power pa. Saka maganda yung mga punch combination niya. Kaya hindi talaga wabra si Dillian Whyte. Round 1 lang, tapos na agad ang laban. May bagong kartada si Itauma na 12 wins, 10 KOs, wala pang talo. Samantala si Dillian Whyte, 31 wins, 21 KOs, may 3 talo na. Edad 37 na rin itong si Dillian Whyte mga tol, kaya may edad na rin. Kahit lamang sa experience, hindi na siya umobra sa mas bata na si Moses Itauma. Kaya maganda bagan natin ngayon bakbakan ni Joseph Parker versus Moses Itauma. Nag-utos ang WBO belt na dedepensahan ni Alexandre Usyk ang kanyang titulo laban kay Joseph Parker. Ngayon sinabi ni Alexandre Usyk, teka muna, kakatapos lang laban ko may injury pa ako. Hindi pa ako pwedeng magdepensa ng titulo. Kasi nag-utos ang WBO ng 30 days para pag-usapan ang laban ni Usyk versus Joseph Parker. Kaya kung hindi matuloy na magdepensa si Usyk ng kanyang WBO belt, pwedeng mabakante ang kanyang WBO. Kaya plano ngayon kung mabakante ang WBO sa heavyweight, paglalabanan na ito ni Joseph Parker versus Moses Itauma. Kaya magandang laban din ito sa heavyweight mga tol. Hindi kasi pwede agad lumaban si Usyk mga tol, may injury daw siya at syempre kakatapos lang din ang laban niya. Kailangan din niya mag-rest. Magpahinga din ang ating number 1 pound per pound.